Hi, good day, and welcome back to my channel. Don't forget to hit the subscribe button below this video para hindi mo ma-miss yung mga videos ko. And for today's video, pag-uusapan natin na yung isang napaka-relatable pero madalas hindi na pag-uusapan. If you're feeling tired, exhausted, and overwhelmed as well, pag-uusapan natin yan. Let's start! Pag-uusapan natin ngayon paano natin i-handle yung burnout feeling as a mom. Virtual assistant, night shift, syempre nakaka-burnout din yun minsan, di ba? It's gonna be my first episode and I'm gonna be releasing episodes every week. I hope na mapanood niyo yung mga videos ko because it will be like very educational as well as a career mom and iba-iba kahit hindi naman mom, meron din tayo pag-uusapan about work and the mga tips. I'll be very active now sa YouTube channel ko. Bakit grabe ang burnout sa work from home moms? Akala ng ibang tao madali ang work from home mom. Lalo na kung night shift ka, less traffic daw. But the truth is, work from home, night shift is double the work for moms. Aminin, diba? Hindi nawawala yung household responsibilities natin. Kasi pag work from home ka, syempre lalo na night shift ka, hindi naman ibig sabihin nawawala na yung responsibilidad mo. So, hindi ibig sabihin nawawala yung mga gawaing bahay natin. Pagkatapos ng trabaho mo, kailangan mo pa rin maglaba, o kaya naman magluto sa bahay, maghugas ng pinggan, maglinis ng bahay. Lahat ng normal na responsibilities natin ay nandyan pa rin naghihintay after ng night shift. Ibig sabihin, wala tayong rest day, to be honest, kahit na pagod tayo sa trabaho. Hindi nawawalan ng mommy duties. Kahit puyat ka, ikaw pa rin ang unang tatawagin ng mga anak mo. Kapag may umiiyak, may nag-aaway, nag-aaway na silang dalawa. Kahit kulang ka sa tulog, instinct pa rin ng mga anak natin na ikaw ang una nilang tatawagin. Ang una nilang lalapitan. Ikaw ang mag-aalaga kapag may sakit, no? That's part of our responsibilities as a mom. And syempre, hindi naman naiintindihan ng mga bata yan na yung stress ka, they won't know. Basta sa kanila, si mommy ang unang sandalan nila. Lagi tayong nandyan para sa kanila. Dagdagan mo pa ng kakaibang pagod kasi hindi ka align sa natural body clock mo. Dahil ang katawan natin ay natural programmed para matulog sa gabi, pinipilit mo yung sarili mo na maging active, maging alert, at productive habang ang buong mundo ay natutulog. Kahit makatulog ka sa araw, hindi siya kasing lalim or kasing recharging ng tulog mo kapag gabi. Kaya bukod sa pagod mo sa trabaho, meron ding extra mental fog, stress, at saka minsan yung emotional fatigue dahil hindi sumusunod ang katawan sa natural rhythm niya. Okay, according sa Sleep Foundation, night shift workers daw, nag-i-increase daw ito ng risk ng depression, anxiety, obesity, and chronic fatigue. So, hindi lang siya simpleng pagod. It affects our mental health, emotional, and even physical health. Kaya nauuwi tayo sa tinatawag nating burnout. Ano ba yung signs na parang burnout ka na, no? Kailangan mo mag-self-check tayo. Importante yan, no? Ang pinakaunang sign is lagi kang irritable kahit sa maliit na bagay lang. Dati, kaya mong palampasin yung mga maliliit na bagay. Pero kapag burned out ka, parang bawat maliit na abala, malaking issue para sa'yo. Konting ingay lang, konting pagkakamali, parang gusto mo nang sumabog, ganun. I want to say this to you, mommy. Hindi ka masamang tao at hindi ka rin masamang nanay. Signs lang ito ng nauubos na yung emotional bandwidth mo. Kasi pagod na pagod ka na physically, mentally, and emotionally. Number 2, sign, nawawala yung motivation mo. Kahit sa mga dati na mga kinatutuwaan mo, parang nabubura yung mga dating nagpapasaya sa'yo. Kung dati, enjoy na enjoy ka mag-bake, mag-vlog, mag-drawing, even mag-exercise, ngayon, parang wala ka ng gana. Parang napaka-hassle na para sa'yo na gawin yung mga yon. Yung mga dating
enjoy na enjoy mong gawin. Kahit gusto mo, wala kang energy, wala kang excitement. Ito ang tinatawag natin na emotional exhaustion. Kasi, nauubos na yung happy hormones mo dahil sobrang stress ka. Kulang na kulang ka sa pahinga. Hindi na nakakatulong ang tulog. Yung kahit natulog ka, paggising mo, pagod na pagod ka pa rin. So, that's a sign of burnout. Usually, di ba, kapag napuyat tayo, ang solusyon is matulog ka. Pero kapag burnout ka na, kahit 8 hours kang matulog, paggising mo, pagod na pagod ka pa rin. Ibig sabihin nun, hindi lang ang katawan mo yung pagod, pati na yung isip mo o kaya baka yung puso mo pagod din. Ayon sa pag-aaral, kapag emotional fatigue ang nararamdaman mo, hindi sapat ang physical rest lang. Kailangan mo din ng mental and emotional reset tulad ng self-care, therapy, o kaya naman proper stress management. Feeling mo lagi kang guilty. Guilty pag nagtatrabaho, guilty pag hindi ka productive. Ito ang tinatawag nating mom guilt, no? At lalo pang tumitindi dito kapag burnout ka talaga. Habang nagtatrabaho ka, naiisip mo, naku, hindi ko na naaasikaso yung mga anak ko. Pero kapag nag-break ka para asikasuhin mo sila, iisipin mo naman, naku, hindi na ako nagiging productive, baka mawalan na ako ng trabaho. Diba? Laging may guilt sa bawat desisyon mo. Sa bawat nagagawin mo, lagi kang guilty. Well, burnout makes you feel that way. You believe na hindi ka enough at kahit na binibigay mo na ang lahat ng makakaya mo. Tandaan nyo to, mga mommies, no? Your worth is not based on your productivity. Ang pagmamahal mo sa pamilya, sapat na yan. Number 5 signs na burnout ka na, physical symptoms. This is not deniable, no? Makikita mo talaga to. For example, frequent headaches, body pains, heart palpitations. Madalas sumasakit yung ulo mo kahit na hindi ka naman stressed. Minsan naninigas yung batok mo, yung likod mo, yung balikat mo. Para bang laging ang bigat. No? Minsan naman nararamdaman mo na mabilis yung tibok ng puso mo kahit nakaupo ka lang naman. Ito yung tinatawag na palpitations. May mga pagkakataon na parang hinihingal ka o kaya naman kinakabahan ka kahit wala namang dahilan. Ito ay dahil sa chronic stress. Kapag laging naka-fight or flight ang mode ng katawan natin, hindi siya nakaka-recover properly. Kaya nadadala ito physically. So, mga mommies, kung nararamdaman mo tong mga signs na sinabi ko sa'yo, hindi ibig sabihin mahina ka. Hindi rin naman ibig sabihin mali yung mga ginagawa mo. Ang ibig sabihin lang nito, you are carrying too much for too long and your body and heart are asking for your help. Kaya next na pag-uusapan natin kung paano natin mababawasan or mahahandle yung mga burnout na nararamdaman mo. Number 1, you should create a clear boundary between your work time and your family time. Kahit nasa bahay ka, kailangan may clear division pa rin ang trabaho at yung time mo para sa pamilya. For example, yung work mo is 9 p.m. to 5 a.m. Dapat iset mo yan sa mind mo na after ng work mo, wala nang work. O kaya naman, mag-set ka ng mini office sa corner mo, kahit maliit lang, para mentally alam mo na kapag nasa area ka na yon, alam mo na magtatrabaho ka lang. Number 2, establish a sleep routine. Nako, mamshies, hindi pwedeng bara-bara ang tulog mo pag night shift ka. Planuhin mo yung sleeping hours mo. Maybe you can use blackout curtains, white noise application, ano pa. Or even mag-spray ka, pwede siguro mag-spray ka ng lavender, o kaya naman uminom ka ng chamomile tea, no? Para mas madali kang matulog. O kaya uminom ka ng hot glass of water. Ito talaga pang patulog ko, hot glass of water bago ako matulog. Nako, super ma-relax yung utak ko, no? Look out for something na, ano ba yung ways para makatulog ka, no? Kung hindi kayang buong straight na 8 hours o kaya 6 hours, okay lang naman yung mga 2 to 3 hours. Mag-sleep ka and then gigising ka. And then matulog ka na naman after some time. 3 hours matutulog ka, no? And then kailangan mong gumising. Then after nun, 3 hours ulit matulog ka hanggang sa makumpleto mo yung 6 to 8 hours, no? It's based on Mayo Clinic. Fragmented sleep is still better than no sleep. You can search that.
You have to time block your household chores. Mommy, hindi mo kayang gawin lahat. Hindi kasi superwoman, no? Every single day, mag-assign ka ng oras para sa mga chores mo solely. For example, Monday, mag-laundry ka. Tuesday, maglinis ka ng bahay. Wednesday, dun ka mag-grocery. Thursday, mag-wet market ka. Diba? Mga ganun, no? Kailangan i-assign mo one at a time. You're not a superwoman. Or hindi mo magagawa yan lahat in one day. Number 4, you can prepare easy meals. Meal preparation can save your time. Lalo na kapag super drained ka sa work mo, mag-set ka ng madaling lutuin. Like for example, yung marinated meat, pre-cut na vegetables for sinigang, o pwede yun. Overnight oats, di ba? O kaya man, ready-to-eat na sandwiches, no? Pwede yung mga ganon. Para sa midnight cravings mo, pwede mo rin kainin. Remember, survival mode is okay din minsan. Number 5, you should have your intentional me time. Even just for 10 to 15 minutes, no? Mag-set ka para sa me time mo. Minsan, feeling natin parang selfish noon, but no. It's not selfish. You cannot pour from an empty cup, sabi nga nila. Magbasa ka ng libro, no? Manood ka ng favorite K-drama mo. Kahit 1 episode lang yan every day. Mag-stretching ka, mag-exercise ka, mag-yoga ka para makapag-relax yung mind mo. Importante, ginagawa mo ito hindi bilang reward, kundi bilang needs mo. Number 6, you should connect with other work-from-home moms as well. Hindi ka nag-iisa. Marami tayo. Sa buong Pilipinas, marami tayo. And may mga ibang moms dyan na same din ng struggles as yours. Hanap ka ng mommy groups sa Facebook and share your feelings. Sharing that will normalize your experience. Hindi mo kailangang i-carry yung burden mo. Number 7, remember, hindi sukatan ng productivity ang pagmamahal mo sa mga anak mo. Minsan kasi akala natin, the more tasks we accomplish, the better moms we are. No, that's not true. Yung presensya mo, yung love mo para sa kanila, yun ang pinaka-importante para sa anak mo. Pero maaalala nila kung paano mo sila minahal. So, yun lang naman yung mga tips ko for you. Yung perseverance that matters most talaga. Kung umabot ka dito sa video na to until the end, thank you, mommy. And sana na-realize mo na hindi ka nag-iisa at meron tayong mga paraan para alagaan ang mga sarili natin. If you found this video very helpful, don't forget to hit the like button below that video. And kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel so that you won't miss any of my videos. Remember, we are strong, but we also deserve the rest.